Hi, I just wanna share my horror story back when I was in junior high school. Nakaseparate po na paragraph ang White Lady at tong sanib na part. Nangyari ito noong may science camp kami, grade 7 ako noon, sa science camp namin mag-overnight kami sa school. So mayroon kaming program na kung saan may cheers and yells na gagawin sa gymnasium. It was 6 na ata noong mga oras na yun at medyo padilim na. Naroon pa ako sa gym nag-i-enjoy at nagpa-practice para sa cheers and yells nang biglang sumakit ang tiyan ko so kinailangan kong bumalik sa room namin kung saan kami matutulog para magpahinga dahil masama talaga pakiramdam ko. Habang naglalakad nakikita ko na ako lang mag-isa sa paligid. Lahat kasi ng mga students, nasa G1 ganun din ang mga teachers, kasi mayroong mga city officers na nagbabantay sa amin na dapat kung nasaan ang program andun kami. Pero siyempre, dahil masama ang pakiramdam ko, hinayaan nila akong bumalik sa room. Nung nasa pinto na ako agad akong nakaramdam ng kakaiba. Binuksan ko ang pinto at bago pumasok may nakita ako sa peripheral vision ko, isa iyong babae na nakaupo. Hindi ko talaga makita ang itsura niya parang itim lang pero naaninag ko ang kulay ng suot niya, kulay puti. Iniisyo ko na yun natatakbo ako pero naalala ko sinabi sa akin ng mama ko na kapag matatakutin ka daw, mas hahabulin ka. Kaya imbes na tumakbo, tumapak ako sa classroom at isinarado ang pinto at dumiretso sa upuan na nasa opposite side ng babae. Bali lahat ng chairs pala nakagilid tapos may napakalaking space sa gitna. Dire-diretso lang ako sa paglakad at nung nakaupo na ako pagtingin ko sa side ng babae, wala na siya. 2 days after ng science camp may klase na kami. Nasa kalagitnaan kami ng klase nang biglang nagtatatakbo ang mga estudyante sa kabilang room. Takot na takot sila at yung iba ay parang iiyak. Doon namin nalaman na may sinaniban sa kabilang room. Takot na takot din kami. Maraming city officers ang dumating at tumulong. Habang nangyayari yun, narinig ko na nag-uusap ang mga ibang estudyante. Sabi nila, ilang araw bago mag-science camp ay maraming puno ang pinutol sa likod ng paaralan namin. Ilang dekada na daw yun, ngunit kinailangan na putulin dahil pagtatayuan ng as-is na building, iyon ang dahilan bakit parang may mga kaluluwa na lang bigla. Nalaman ko din na sa kabilang kwarto na kung saan ko nakita ang babae ay nakita din ito ng kaibigan ko sa kwarto nila which is katabing kwarto lang namin. Nakita niya ito sa CR pero hindi niya lang pinagtuunan ng pansin dahil malakas din ang kanyang loob. Ilang araw after noon, nagkaroon ng misa sa paaralan. Habang nagmimisa bigla na lang may mga nagsisisigaw. Para silang mga aso o baboy na kinakatay, yun ang mga boses na naririnig namin sa mga sigaw. Grabe ang takot na namumuo sa buong Diwaram at natataranta din ang mga city officers noon kung anong gagawin nila sa mga nagwawala. Halos lahat ng kwarto sa Jiwaring na yon ay mayroong mga estudyanteng parang sinasaniban. Hindi din nila alam kung saan dadalhin ang mga estudyante. Kung sa simbahan ba o sa mga manggagamot.